Magandang hapon po. Kalunos-lunos na krimen sa Davao Occidental. Minasakher sa kanilang bahay ang isang nanay na menor de edad at ang kanyang anak na sanggol. Suspect sa krimen ang live-in partner ng babaeng biktima at ngayon pinaghahanap. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Naaagnas nang nakita ang mag-inang nakatira sa bahay na ito sa Barangay Talogoy sa Malita, Davao Occidental. 17 anyos ang nanay. Ang lalaking sanggol, 6 na buwang gulang pa lang. May saksak sila sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Sa tansya ng pulisya, 2 hanggang 3 araw nang patay ang mga biktima nang matagpuan umaga ng Huwebes. Itinuturong suspect sa pananaksak ang live-in partner ng babaeng biktima na tatay ng nasawing baby. Selos ang tinitingnang motibo. Last April 15, pinapatawag po kasi sila sa barangay, sir. Kasi involving domestic violence, sir. Palagi na po kasi silang nag-aaway. May mga incident na po, sir, na kailangan na mag-intervene ng barangay, sir. Dahil sa palagi silang magtatalo. Patuloy na hinahanap ang suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Pangasinan Solid North Transit na nagtigil biyahe na sila kasunod ng malagim na disgrasya sa SCTEX na ikinasawi ng 10. Nakaburo rin po sa Antipolo ang 8 sa mga biktima na labis ngayong ipinagduluksa. At nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Pia, 8 sa 10 biktima ng aksidente sa SCTEX ang nakaburol na rito sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo City. Ang kanilang mga mahal sa buhay may panawagan. Larawan ng masayang mag-anak ang pamilya Duran. Pero ngayon, ang padre de pamilyang si Ricky ang bukod tanging natira. Ang kanyang asawa at 2 batang anak na biyaheng Pangasinan para sa Children's Ministry Convention na kanilang simbahan nasawi ng mabangga ng isang bus ng Solid North sa SCTEX noong Huwebes. Susunod sana siya sa Pangasinan pero pinigilan ng kanyang misis na si Carmelin. Hapon noong Huwebes na makatanggap siya ng tawag mula sa Tarlac Police. Tinignan po namin sa critical area, yun na nga po, doon ko na po nakita yung mga asawa at mga anak ko. Kaawa-awa po yung mga itsura nila. Hindi ko po lubos maisip na magkakaganon yun. Wala na po sila sa isang iglap lang. Asawa ko, maasikaso, malambing, talagang sobrang silang mapagmahal. Pati yung mga anak ko. Napaka-eksing panahon ng pinagsamahan namin. Panawagan niya sa gobyerno, tulong at hustisya. Naulila rin sa asawa at bunsong anak si Elmer Añonuevo. Hindi rin niya malilimutan ang paglalambing ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Emmanuel Gale. Pinakamamahal kong anak at asawa. Wala na. Kumbaga, sayang yung mga pangarap namin para sa aming mga anak na 3. Lalo na itong bunso ko, sobrang talino yan. Every time na alis ako sa bahay, Papa, mag-iingat ka. I love you, kiss ako. Naulila naman sa 2 anak at kaisa-isang apo ang senior citizens na sina Nelly at Reynaldo Murillo. Nagpadala pa raw ang mga anak nilang sina Dr. Marilet Joy Tuazon at Maristela Rosas at apong si Jeremiah Miguel ng litrato habang bumabiyahe bago naganap ang aksidente. Umaasa kami na magkikita kaming muli pagdating ng Panginoon. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Mamimiss namin sila. Tinahina kami na nawala na sa amin lahat. Kinukuha namin ng kalakasan ang Panginoon sa kayo mga kapatid, mga kapitbahayan. Nakausap naman daw nila ang kinatawan ng Solid North na nagbigay ng tulong para sa funeral services. Ang gobyerno nila ng Tarlac at DSWD ang tumulong sa pagbabayad sa ospital at iba pang funeral expenses. Sinuspindi na ng LTFRB sa loob ng 30 araw ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. Kahapon po ay nilabas yun. So kapag na-receive na po nila yon, effective upon receipt po. Sa isang pahayag kinumpirma ng Pangasinan Solid North Transit na nagtigil biyahe muna sila.
Ang mga maagang nagpabook ng biyahe pwede raw humiling ng kanselasyon. Kaisa raw sila sa pakikiramay sa mga biktima. Bagamat sinisikap daw nilang magbigay ng mahusay na serbisyo para sa mga pasahero, may mga anilay uncontrollable factors na nagdudulot ng kalintulad na isolated case. Naiintindihan umano nila ang bigat ng sitwasyon at handa raw silang managot. Piya ang mga labi ni na Dr. Marilet Joy Murillo Tuazon, ang anak niyang si Jeremiah Miguel Tuazon at Maristela Murillo Rosa sa planong i-cremate sa Biyernes, habang ang schedule ng libing ng iba pang biktima ay inaayos pa. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Von Aquino. Nagpaabot din ng pakikirama ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard sa mga kaanak ng mga nasawi sa karambola sa SCTEX sa Tarlac. Dumalaw sina DOTR Secretary Vince Dizon at Admiral Ronnie Gavan sa burol sa Bulacan ng mag-asawang nasawi. Isa sa kanila, isang PCG personnel. Naulila na mag-asawang 2 taong gulang nilang anak na kasama nila sa sasakyan ng madisgrasya.